Hi mga kalutong tinapay, and today, ganito kasi yan, may bago akong flavor combination na nagawa. Meron tayong whipped cream na infused ng tea, banana roll cake na sobrang fluffy, samahan mo pa yan ng flavor and crunch ng peanut praline on top. Ay nako, ang sarap-sarap nito, kaya ituturo ko yan sa inyo. Kaya huwag na nating patagalin yan at simulan na natin. Dito, syempre, banana roll cake yung gagawin natin, kaya gagamit tayo ng lakatan. Overripe na to, pero isa't kalahati lang yung gagamitin natin. Yung kalahati kainin nyo para hindi masayang. Gagamitan ko yan ng immersion blender kasi chiffon base yung gagawin natin. So, dapat pinong-pino siya para hindi kasi maganda yung may buo-buo. Then, dito sa isang bowl, maglalagay tayo ng 5 pirasong egg yolks. Ibibit ko yan until frothy and maglight na yung color niya. Tsaka ako mag-a-add ng 1/4 cup ng sugar, 1/2 teaspoon ng salt, then ibibit ko yan hanggang sa matunaw na yung sugar. Pagkatapos nun, mag-a-add ako ng 1/4 cup ng chiffon aid cake oil. Actually, pwede naman ng mga ibang neutral oil, kaya lang maganda talaga yung effect ng chiffon aid. Kahit ilagay mo siya sa chiller, hindi yan maninigas. And mas mahaba yung shelf life niya, mas matagal siyang maglaway kahit sa room temp lang. Nag-add din ako doon ng 1/4 cup ng milk, hinalo ko. Then, nag-sift na ako ng 3/4 cup ng cake flour. Minix ko yan until mag-combine, tsaka ko na ilalagay yung minix natin kaninang lakatan. Fold ko yan again until well combined, and then isa-set aside natin. Dito naman sa isang malinis na bowl, maglalagay ako ng 5 pirasong egg whites. Yung pinang-mix ko kaninang whisk ay papaltan ko ng bago kasi dapat hindi madudumihan yung merang natin. Walang tubig, walang oil, walang kahit ano. Minix ko yan until mag-volume siya. After nyan, lalagay natin unti-unti yung 1/2 cup ng sugar. Mimix ko yan hanggang mag-volume siya ng medium stiff peak lang. Dito din ako naglalagay ng 1/2 teaspoon ng baking powder, pang stabilize lang. Nasanay lang kasi ako na dito ako naglalagay ng baking powder, pero kung hindi kayo sanay sa ganun, ay dito nyo na lang ilagay sa egg yolk butter. Dahil malabnaw naman yung egg yolk butter natin, hinalo ko na yan directly dito sa merang natin kasi pag malabnaw yun, mas madali natin siyang maifo-fold. Mas less na yung effort, kita nyo naman dyan sa video, hindi na ako masyadong nahirapang i-combine yung egg yolk butter natin. And huwag nyo tong i-overfold kasi may chances na mag-shrink siya. So, sinalin ko na yan dito sa prepared pan natin, 12 by 18 na may sapin ng glassine paper, then pinantay ko. Isasalang natin to sa preheated oven na may 150 degrees Celsius. Ibibake natin to for 18 to 22 minutes or hanggang maging brown na slightly yung top ng ating cake. After baking, itatransfer ko na kagad yan dito sa pan, tapos i-release ko dun sa baking paper yung panabe para hindi siya mag-shrink. Dito naman tayo sa paggawa ng ating infused na whipping cream. So, nagme-measure lang ako dyan ng 1/2 cup ng milk. Ang gagamitin kong tea dito is yung Earl Grey. Kung di kayo familiar dito, mabango siya. Almost para na siyang perfume. Pero kapag tama naman yung measurement, hindi naman siya ganun ka-overpowering, masarap siya. Naglagay ako dyan ng 2 tea bags. So, itong Earl Grey na to, mura lang to, nabibili siya sa supermarket, sa mga groceries, yan. Binoil ko lang to for 3 minutes. Sinahalo ko yan continuously para hindi mag-separate yung fats ng milk and masunog. Then, sinala ko para masala yung mga tea leaves and nireduce ko yung milk up to half. 1/4 cup na lang yung natitirang ganyan. Dito naman tayo sa paggawa ng ating whipping cream. Excited na talaga akong i-present sa inyo to. Mac cream yung ginagamit natin dito, non-dairy whipping cream siya. Nag-measure lang ako dyan ng 1 1/2 cup and within less than 2 minutes, whip na siya. Ang nagustuhan ko dito, meron na siyang slightly na sweetness. Hindi mo na kailangan mag-add ng sugar, saktong-sakto na siya sa panlasa ng Pinoy. And meron siyang glossy na texture. Kaya ang ganda niyang ipang-frost sa mga cake. So pagka-whip ko sa kanya, nilagay ko na yung ating tea kanina na na-reduce. Then finold ko na lang yan. Ito na rin yung gagamitin nating pang-fill dun sa roll cake natin and pang-frosting. Ma-volume siya kaya yung 1 1/2 cup natin ng mac cream, saktong-sakto na yan. So ayan, pagkapantay ko ng filling natin,
i-roll na natin siya. Ganyan lang ako mag-roll, simple lang naman. Pagka-roll ko sa kanya, medyo maluwag-luwag pa yan. So, hihigpitan ko yan gamit yung scraper para mas maganda talaga yung pagkaka-roll natin. Then, i-release ko na yan. Tatabasan ko yung magkabilang gilid. And ako, kapag gumagawa ko ng roll cake, dito ko na siya nilalagyan ng frosting sa mismong apan niya para hindi na ako mahirapang mag-transfer. Yan, kino-cover ko lang yan ng frosting natin na natira. Ipapantayin ko ng konti. Tapos, yung ginagamit kong pampakinis dito, kung familiar kayo, itong acetate lang. Yan, nabibili yan sa mga baking store. So, gumugupit lang ako. Yung sakto lang para mabebend ko siya and mapapakinis natin yung roll cake natin. Kaya mahilig akong gumawa ng rolled cake, alam nyo ba? Kasi ang dali ko lang siyang mapakinis compared dun sa mga round cakes, 'di ba? Ito, within siguro mga 5 minutes, tapos ko na yung isang rolled cake kapag ka pang bakery ha. Ito kasi yung nakakasave sa akin ng time kung gusto ko mag-offer ng cakes, kaya puro rolled cake kadalasan yung ginagawa ko. So, ganyan lang ako talaga pakinis. 3 balik lang, ganyan na siya kapulito. Oo. 'Di ba sabi ko sa inyo, ang glossy-glossy nung frosting natin ng McCream. So ayan, nililinis ko lang yung tray natin and then gagawa na tayo ng yung ating peanut praline or kung familiar kayo, peanut brittle or kaya panutsa. So yan, magro-roast lang ako ng ating skinless na mani. Preheated oven 150 degrees Celsius for 12 to 15 minutes. Pinalamig ko yan after baking. Pwede nyo rin naman tong iprito kung wala kayong oven na ganito kalaki. Then, mag-measure ako dyan ng 3/4 cup ng peanuts and igagrind ko yan ng ganyan kapino. Dito naman sa isang saucepan, maglalagay din ako ng 3/4 cup ng sugar, pinch ng salt, then ika-caramelize ko yan until light golden yung kanyang color. Magi-start akong haluin yung sugar natin kapag nakikita ko na nag-melt na yung ilalim niya. Then, pagka na-achieve ko na yung kulay nun, pinatay ko na yung apoy para matigil na yung pagluluto sa kanya. Tsaka ako ilalagay yung ating dinurog kaninang peanuts, i-cover ko nung ating sugar na caramelize. Ilalagay ko yan dito sa isang silicone mat, ifa-flatten ko, then papalamigin ko bago ko siya i-grind ulit. Eto na yung panutsa. O kaya peanut brittle. Ang sarap nito. Kung gusto nyo mag-add ng crunch and peanut flavor sa mga pastries nyo, eclair man yan, cupcakes, pwede nyo tong gawin kasi masarap talaga siya. So ayan, nung lumamig na siya, nadudurog ko na siya. Ipopulse ko ulit siya dito sa food processor and ganito yung magiging itsura niyan after. Ngayon, ilalagay ko na yan dito sa ating cake. Iko-cover ko lang siya completely. Bahala na kayo kung anong gusto nyong gawin. Kung gusto nyong lagyan ng pipe or kahit anong design, kayo nang bahala. Pero, pagka natikman nyo to, grabe talaga. Hindi na sa pagka-OA, pero lahat ng flavor profile natin, nagbe-blend lang and pumabagay lang bawat isa. Kasi hindi siya ganun ka-strong. Subtle lang lahat ng flavor, kaya pagka tinikman mo siya, nagbe-blend lang talaga lahat. Kaya ayun na nga mga kalutong tinapay. Sana'y nagustuhan niyo ating video for today. Magkita-kita tayong muli. Ito pong Mili Alutong Tinapay. Bye-bye!